Sa krus ni Kristo, makikita ang tunay na larawan ng pagmamahal at pag-asa. Dito kung saan niya nasambit ang kanyang mga huling wika ay matagpuan ang malalim na kahulugan ng kabanalan. Hindi lang sa pagsisimba, pagnonobina o pagrosaryo, not just in doing good, but beyond good. Dahil bilang tao, dapat lang na tayo'y maging mabuti, hindi ba? Pero higit pa riyan ang panawagan. Seryoso at mas malalim pa. Pero hindi madali. At ano ito? Ang magnais, maghangad ng tunay na kabanalan. In English, holiness. Dahil sa daan tungo sa kabanalan lamang, matagpuan ang buhay na matotoo sa kadakilaan, kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa sangnilikha. At pag ito'y lumago, saka pa lamang uusbong at yayabong ang panibagong pag-asa. Yan ang krus ni Kristo. Ang katotohanan, ang daan, ang buhay na walang hanggan. Only and only then can we become pilgrims of hope for others. May this be our desire, and may His last words on the cross be our guide to this journey, now more than ever in this year of the Jubilee. Ako po si Father Roy Bellet. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naghihirap at unti-unting nalalagutan ng hininga. At wait lang, sino nagpatay ng ilaw? Umayo kayo. Naganak na. Kumain kayo. Okay, salamat. Oo. Thank you so much. Kung okay lang, pero kung hindi, wag na. Cut ko muna. Yes! Oh! Okay, salamat. Oo. Thank you so much. Di ba cross na din siya? Pinako. Kaya St. Andrew's cross. Pero love din niya, di ba? Ang ulo, Miss Meng. Nakikita ka. Ay, sorry. Nagro-roll na ako. Shoot na ba yun? Ha? It's natural. Oh, natural. Talaga? Okay. Game. Clearly, she is a... Oh, sorry. Ayos! Okay kayo?